Ang one of the most epic moment na mangyayari sa solo leveling Ragnarok ay ang pag-achieve ni Soho sa sarili niyang katangian na masasabi mo talagang kayang lampasan ni Song Soho ang kapangyarihan ni Song Jinwoo gamit lamang ang Shadow Transformation Authority. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa isang flashback kung saan namasyal si Soho kasama ang kanyang ama at ina at sinabi niyang gusto niyang maging isang detective kagaya ng kanyang ama. At habang nasisiyahan ng batang Soho sa gusto niyang maging paglaki, sinabi niya kay Jinwoo na naaangasan talaga siya sa ama niya kaya gusto niyang maging isang detective o di kaya maging isang track and field athlete kagaya ng kanyang ina dahil gusto niya talagang maging malakas katulad ng kanyang mga magulang. Napangiti si Cha Hae-in at inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ng batang Soho at sinabing habang pinapalaki daw nila ang kanilang anak, nakapag-decide daw sila na may gagawin lang na isang bagay. Nakapag-decide si Cha Hae-in at Jinwoo na hindi nila sasabihin kung ano ang magiging pangarap ng kanilang anak dahil gusto nilang si Soho ang pipili ng kanyang gusto. Kaya napaduko na lamang ang batang Soho dahil isa lang naman ang gusto niya. Gusto niyang maging malakas katulad ng kanyang mga magulang. Kaya napatugon si Cha Hae-in na kung yan ang gusto mo, magagawa mo yan. Subalit gusto niyang tatanungin muna ni Soho ang sarili kung ito nga ba talaga ang gusto mo. Napaisip ang ating bida dahil kung babalikan daw niya, hindi niya talaga naiintindihan ang gustong sabihin ng kanyang ina. Subalit matapos ang tiyak na punto, sinimulan niyang habulin ang anino ng kanyang ama at inigilan niya ng tanungin ng kanyang sarili. Inisip niya kung saan nga ba siya magaling or ano ang kanyang gusto. Biglang naalala ni Soho si Lim Do-gyo nung na-amaze ito sa langgam na iginuhit niya, ngunit sinabi nitong hindi daw mag-i-improve ang isang drawing skills kapag patuloy itong gumuguhit sa parehong bagay. Kaya napahaha na lamang ang ating bida dahil kung titingnan daw ng maigi ang kanyang guhit, hindi naman lahat pareho. May slight difference. Kaya napatugon si Lim Do-gyo na alam naman niyang unique ang mga guhit ni Soho. Sinabi ni Soho na madali lang siyang nafo-focus sa drawing na ito dahil magkatulad lang at the more daw na gumuguhit siya ng ganito, the more nagiging natural ang drawing niya. May biglang napansin si Do-gyo na parang may kakaiba sa lahat. Kaya napatanong siya kung isa pa rin bang ant ang bagay na yan. Sinabi ni Soho ang rason kung bakit niya na-obtain ng Shadow Transformation. Ito ay dahil ibinigay ang system sa kanya na nakadepende sa sarili niyang katangian. Kaya ngayon hindi na siya tututol kailanman. Gagawa siya ng Shadow Transformation na mainly magagamit sa combat style at malaya niyang iguguhit ang shadow base sa gusto niya. Habang nakabaon ng weapon, hindi makapaniwala nga puzzle sa kanyang mga nakikita dahil napapalibutan siya ng mga unshaped shadows. Samantalang si Bero ay napadilat ang mata dahil nahihirapan siyang i-maintain ng kanyang form dahil lahat daw ng shadows na nasa paligid ng Young Monarch ay parang hinihila. Kaagad dumistansya si Bero at pumunta kay Lady Essel. Kaya napatanong ang babaeng demonyo kung ano ang nangyayari sa Young Monarch. Sinabi ni Bero na hindi niya alam. Ngunit sa palagay niya, ang Young Monarch ay kasalukuyang nagkakaroon ng breaking out of shell. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Napaisip ang Apostle na base sa nakikita niya na parang mayroong tinatagong potensyal ang Black Mass Disruptor. At mukhang isa itong malaking problema kaya kailangan niyang magmadaling i-push hanggang sa kamatayan ng hunter na ito upang malagyan ng Star Fragment. Subalit bigla na lamang siyang inatake ng Shadow na nag-transform into Dagger at biglang napalibutan ng sharp object ang ating bida gamit ang Shadow Transform kaya napaatras ang Apostle at napatanong sa sarili kung ano ang nangyayari dahil sa pagkakaalam niya ang ability ng isang hunter ay hindi lumalaki. Kaya napaisip siya na baka nagkakaroon ng second awakening ang hunter na to. Habang nagkakaroon ng bleeding, ginamit ni Soho ang shadow upang takpan ng sugat at makikitang unti-unting nagliliyab ang shadow sa kinatatayuan ng ating bida habang napatransform ang kalahating bahagi ng mukha ni Soho na parang isang full power shadow monarch at ipinakitang ang kamay ay totally coated na ng shadow transform.
At heto na nga mga lods, gamit ang Shadow Transform, nag-ala full power Shadow Monarch ang buong left arm ni Soho na maihahalin tulad natin sa form ni Jinwoo nung nakalaban si Antares. Ngunit sa tingin ko ginaya niya lang yung braso ni Bero dito mga lods. Napaisip ang ating bida kung ang Shadow Transformation ay magagamit lang ba sa pag-transform ng Shadow into weapon, dahil kung iisipin, ang katangian ng Shadows, which is ang ability to change form, ay posibleng kaya niya itong gamitin sa iba pang paraan. Naguguluhan pa rin ang puzzle dahil parang mga usok ng mga Shadow Soldier na umaatake sa kanya at hindi niya naiintindihan ang form nito, at habang siya ay nag-iisip, biglang nag-sneak attack sa likod ang isang Shadow Soldier at nag-unleash ito ng atake gamit ang Spiky Bat. Ngunit pasimple lamang itong nadepensahan ng puzzle at napawika na sinabi niya na kanina na kahit gaano pa karami ang Shadow Soldier, hindi ito gagana sa kanya. Sabay unleash ng mga slashes na nagpabura sa Goblin Commander Shadow Soldier. Biglang napatitig ng maigi ang puzzle sa ating bida at parang nagkakaroon siya ng katanungan sa isipan base sa kanyang nakikita, dahil nakita niyang nagliliyab pala ang napakatinding massive mana na kasalukuyang nasa braso ni Soho, at sinabi na kung hindi pa ito tatalab, well, wala na talaga siyang magagawa pa. It's turned out na ginamit pala ng ating bida ang band skill with Lady Essel, which is ang Demon Strike, ang pinakamalakas na skill na kayang bumura ng napakalakas na monster, at isa na nga dito ang Tomb Warden na si Sheka, ang one hit delete moment. Mabilis na tumalon si Soho na parang naka-blink dagger, dahil heto na nga mga lods na paatras na nga puzzle sa nagbabagang kamao ng ating bida, dahil nakita niya ang atake na ito ay mukhang napakadelikado. Subalit para sa kanya, malabo siyang matamaan sa isang napaka-obvious na atake, kaya kaagad siyang nagpakawala ng mga slashes upang mapigilan ang momentum ni Soho. Napatingala ang ating bida nang tumama ang mga slashes sa katawan, kaya napangiti ang puzzle habang iniisip ang capability ng Shadow Transform na kapag mawawalan man ng isang binte, hindi ito magkakos ng malaking problema gamit ang ganitong klaseng authority, which is napaka-okay kapag ma-obtain niya ang ganitong klaseng ability. Subalit habang napapikit si Soho sa sakit, biglang dumilat ang mata ng ating bida upang sabihin ng salitang wow, dahil nakita niya kung gaano kaangas ang katangian na meron ng Shadow Transform na pwede rin pala niyang ipagamit ang sarili niyang skill doon sa Shadow Soldier. At heto na nga mga lods, ang Shadow Soldier na si Sheka, nasa likod lang pala ng puzzle na kasalukuyang magpapakawalan ng kanyang malawan punch man na suntok gamit ang band skill Demon Strike ni Soho. Hindi na nakapag-react pa ang puzzle sa sobrang gulat at rektang tumama sa mukha ang nagbabagang kamao ni Sheka, kaya tumalsik siya ng napakalakas to the point na bumangga ang puzzle at sumabog sa malaking bato. Habang dumikit sa malaking bato ang puzzle, ang tunay niyang katawan ay napaluhan ng dugo at nagsuffer ng severe damage, na nagpa-realize na kaya palang ipagamit ang skill doon sa Shadow Soldier, dahil ni minsan hindi ginamit ng Shadow Monarch ang ganitong authority. Ngunit nagulat ang puzzle dahil bigla na lamang hindi na siya makapagsalita, kaya napatanong siya kung nabali nga ba ang kanyang panga sa suntok kanina. Ngunit maigagalaw pa naman niya yung katawan niya, kaya napaisip ang puzzle na kung i-charge up niya ang mana gamit ang life force ni Lee Min-sung, kaya pa naman niyang lumaban at hindi na siya muling magpapabaya kailanman. Subalit biglang nakontrol ni Lee Min-sung ang katawan at napatanong kung ano ang nangyayari. Di kaya ang batang nakamaskarang hunter ang may gawa nito? Napadilat ang mata ng puzzle nang na-realize na posibleng gumising si Lee Min-sung from domination dahil sa lakas ng impact kanina. Ngunit patuloy pa rin si Lee Min-sung sa pagpupursiging ibalik ang pagkontrol sa katawan, at sinabing kung iisipin daw, hindi niya akalaing ma-achieve ito ng nakamaskarang hunter. At hindi siya makapaniwala na ang isang S-rank na gaya ng puzzle ay magiging trash sa isang low-rank hunter. Binalaan ng puzzle si Lee Min-sung na kung hindi ito titigil ay posibleng worse ang sasapitin nito. Ngunit wika ni Lee Min-sung, hindi siya takot mamatay. Sinabi ni Lee Min-sung na ayaw niyang nilulookdown siya. Ayaw niya sa mga tao na binabaliwala ang existence niya. Kaya ngayon, kaya niyang pahirapan ng sinumang nagmamaliit sa kanya, kung saan pinilit ni Lee Min-sung na wasakin ng fragment na nasa dibdib at sinabing halika, wakasan mo ko bata. Kaya napadilat na lamang ang puzzle nang nakita na nasa harap niya na pala si Song Soho, at sinabi ni Lee Min-sung na kung hindi man siya ang magiging bida sa eksenang ito, well then tutulungan niya ang batang ito upang gumanap sa role na gusto niya.
Nawasak ang fragment na nasa katawan ni Lee Min-sung at sinabing ito na ang huli niyang acting role as a villain, kung saan ipinakita si Soho na nagliliyab ang aura at muli na naman niyang gagamitin ng isa sa pinakamalakas na suntok, ang Coated Rollers Authority Punch. Kaya sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni Soho ay tuluyang nawasak ang napakalaking bato na dinikitan ng puzzle kanina. Napasukan ng dugo si Lee Min-sung at habang punong-puno ng dugo ang kamao ni Soho, unti-unti namang nag-crack ang kapangyarihan na bumalot sa katawan ni Lee Min-sung, ngunit napansin niyang hindi niya na maitikom at maigalaw ang kanyang bibig. Naparealize si Lee Min-sung kung gaano kasama ang inabot niya, to the point na nagkaroon ng butas ang kanyang katawan at nadagdagan pa sa panga niya na totally destroyed, at ngayon hindi man lang niya masabi ang huling salita bago siya pumanaw. Naparealize si Lee Min-sung na nung lumitaw sa buhay niya ang alien na yon, akala niya magkakaroon na siya ng chance na mabago ang fuck up niyang buhay. Ngunit hindi niya akalaing ganito pala magtatapos. Ngunit napamura na lamang siya dahil sa daming tao na maaalala niya bago magtapos ang kanyang buhay, si Lim Tae-gyo pa talaga, na niyaya siyang makipagtrabaho. Ngunit binanggit pa rin niya ang salitang "Don't look down on me" dahil siya ang superstar na si Lee Min-sung. Subalit, nagulat na lamang siya nang nakita si Soho dahil hindi niya alam kung bakit na parang naawa sa kanya ang batang ito. Bumaba ang kamay ni Lee Min-sung at tuluyan nang nagtapos ang kanyang buhay. Furthermore, nag-notify ang system sa pag-obtain ni Soho ng XP, level up at sa pag-complete sa quest na tatalunin si Lee Min-sung na siyang pinoposes ng Itarim sa puzzle upang ma-obtain ang mga alaala nito. Nakahiga na si Lee Min-sung at dito natin makikita kung gaano kalakas ang suntok ni Song Soho na kaya niya talagang makapag one-hit delete ng isang malakas na kalaban. Habang ang tatlo niyang kasamahan ay nag-celebrate sa kanilang pagkapanalo against Itarim sa puzzle na sinasabi dito ni Bero, alam niyang magagawa ito ni Soho. Ngunit ang ating bida ay parang hindi naging masaya at napaisip na malamang ang nakangiti sa huli ay si Lee Min-sung at hindi ang Itarim sa puzzle. Although hindi sila nagkaroon ng napakalalim na conversation, ngunit naramdaman niyang si Lee Min-sung ay isang taong tapat sa kanyang pagnanasa. Samantalang si Bero ay parang na-confuse kung nashock nga ba si Soho since ito ang unang pagkakataon na nakapatay ang young monarch ng isang tao. Sinabi ni Soho na mayroon siyang na-realize at sobra siyang nagpapasalamat kay Lee Min-sung dahil pagkatapos niyang maging player, ang purpose lang ng kanyang buhay ay ang hanapin ng kanyang ina at maging someone na kayang tulungan ng kanyang ama. At ngayon napaisip siya kung mayroon ba siyang sariling goals sa sarili niyang buhay. At malamang yan ang rason kung bakit sinabi ni Lee Min-sung na siya ay ang taong hindi alam kung ano talaga ang gusto sa buhay. Biglang naalala ni Soho kung paano niya nilabanan ng kanyang ama sa last part ng tutorial. Naramdaman niya kasi ang malaking paghanga at pagnanasang talunin ng kanyang ama, na nung sinubukan ni Soho na pakawalan ng pinakamalakas niyang suntok sa time na yon, dinaanan lamang ito ni Jinwoo at nag-iwan ng mga slashes na dumurog sa isa sa pinakamalakas niyang gunlet at sinabi niya na kung pwede lang na maging mas malakas kagaya mo. Napadoko si Soho dahil alam niyang sa panahon na yon gusto niyang manalo kaya siya desperado. At habang siya ay napatingala sa kalangitan, sinabi niya na mula sa puntong yon hanggang ngayon, ang kanyang ama ay napakalayo na at sobrang laki. Isang tao na hindi niya na ma-imagine kung paano niya malalapitan. At mukhang may gusto siyang sabihin sa tatlo niyang kasamahan. Hinarap ni Soho ang tatlo at sinabing masarap magkaroon ng inspiration, diba? At habang tinuturo niya ang kalangitan, sinabi niya na habang siya ay lumalakas, gusto niyang mas maging malakas pa at maging pinakamalakas sa lahat. Lalampasan niya ang puzzle of Itarim at lalampasan niya ang mga monarchs kahit ama niya pa. At yan ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Kaya napatulala na lamang ang tatlo sa laki ng pangarap ni Soho. Kaya napakomento si Bero na habang ina-absorb daw niya ang sinabi ng young monarch, na-realize niya na napaka-imposibleng maabot ang pangarap na yon. Ngunit susuportahan pa rin niya si Soho. At dagdag pa ni Lady Essel na mukhang sobrang hirap naman na malampasan ang lakas ng isang shadow monarch. Kaya nagpasalamat na lamang si Soho sa pagsira ng dalawa sa maganda niyang mood. Napaisip ang ating bida na natural lang naman na mag-isip sila ng ganon since napaka-imposibleng malampasan ng kanyang ama. Kaya titingnan niya muna ang mga rewards at bigla niyang napansin na nakatanggap pala siya ng isang advancement quest at tinatanong siya ngayon ng system kung tatanggapin niya ba ito. Napaisip ang ating bida kung bakit siya binigyan ng ganito, na dahil ba sa umabot na siya ng level 40 kaya binigyan siya ng advancement quest. At hula niya, mukhang finally magkakaroon na siya ng classification ngayon.
Ngunit ang hindi alam ni Soho, ang tunay na katawan ng Apostle of Itarum ay kasalukuyan siyang zino-zoom in gamit ang ability na makita kahit ito ay nasa malayo. At mukhang ginamit ng Apostle ang pakpak upang siya ay makalipad at malinaw na makita si Soho. Napahawak sa ulo ang Apostle habang nakangiti dahil hinayaan daw niya ang sarili na magpabaya sa laban at sa palagay niya nagpo-possess talaga ng kakaibang potensyal ang Black Mass Disruptor kaya siya ay napawika na kailangan niya itong makuha. Ipinaliwanag niya na isa sa mga authorities na kanyang nakuha habang ginagather niya ang kanyang mga fragment ay ang Scale of Equivalent Exchange. Isang ability na nag-aalaw sa kanya to exchange something na pagmamay-ari niya na isang bagay na may katumbas na halaga. Ang mga believers na nasa malapit ay kaya niyang i-exchange ang life force into mana. Napacharge up ang Apostle na parang mayroon siyang binabalak gamit ang life force na naabsorb niya at sinabing dapat ganito na makikitang gumawa ng hand posture ang Apostle of Itarum na para bang gagawa siya ng arrow shots gamit ang star fragment. At nakita natin ang hand positioning na ito mga lads kay Hunter Choi Jong-in at mukhang ginaya nga niya ang ginawa ni Hunter Choi sa Incheon International Airport. Samantalang si Vero ay kasalukuyang tumutulo na ang laway habang pinagmamasdan ng katawan ni Lee Min-sung. Kaya di siya nagatubiling mag-ask kay Soho na sisimulan niya na ang pag-search patungkol sa Apostle of Itarum gamit ang memories ni Lee Min-sung. Nasagot naman ang ating bida, aasahan ko yan Vero. Napaisip ang ating bida kung galit ba si Lee Min-sung sa mundo matapos ang Great Catalysm at iniisip pa rin niya mga sinasabi nito na kung hindi siya naging player ngunit bigla na lamang siyang napadilat ng naramdaman ng star fragment na bumaon sa kanyang katawan at hindi makapaniwala si Lady Essel, Gray at Vero nang tumasik ang dugo ni Soho habang ang ating bida ay pinagpapawisan sa kakaisip kung saan nanggagaling ang atake. Nasa malayo ang Apostle, kahit ito ay nasa himpapawid mahihirapan pa rin si Soho na makita ang Apostle kung wala siyang zoom in ability. Kaya napangiti na lamang ang Apostle of Itarum nang biglang nag-activate ang star fragment sa katawan ni Soho. At habang pinoprocess ng star fragment ang pag-take over control, lumabas ang napakaraming shadow at napasigaw ang ating bida dahil mayroong something na gustong pumasok sa kanyang isipan. Samantalang kaagad namang nag-activate ang passive effect ng longevity upang i-immune ng status anomaly since lahat ng disease, poisons, and status effect ay kayang tanggalin ng longevity dahil nagtataglay ito ng explosive generative abilities. Kaya kaagad sinimulan ang countdown from 3, 2, 1 ngunit sinabi ng system na nabigo silang paalisin ang anomalyang status kaya ang longevity ay kasalukuyang inaanalisa ang status anomaly at muli na namang nag-countdown from 3, 2, 1. Ngunit kinumpirma ng longevity na ang status anomaly is something similar sa Mistborn infection. Kaya ngayon susubukan ng longevity na i-dispel ang anomaly status gamit ang data ng Mistborn infection. Ngunit matapos ang countdown, sinabi ng system na dahil sa presence ng foreign substance, nagiging unstable ang system. Kaya ngayon susubukan na naman ng longevity na i-cure ang status anomaly gamit ang data ng Mistborn infection. Subalit umabot na sa 5 unsuccessful attempts kaya sobrang nasiyahan ng Apostle of Itarum dahil sa wakas mapapasa kanya na ang Authority of Darkness. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang kasiyahan, bigla na lamang siyang nagulat dahil naramdaman niyang nawala ang kapangyarihan ng star fragment upang i-take over control ang katawan ni Soho. It's turned out na sa pang-anim na attempt ay nagkaroon ng analysis of status anomaly succeeded at tuluyan na itong na-dispel ng longevity. Ngunit sinabi ng system na sisimulan nila ang restoration. Kaya habang nanginginig ang kalamnan ni Soho, naramdaman niya sa kalagitnaan ay bigla na lamang tumigil ang transformation into believer. At safety na-activate ng longevity ang passive effect. Kaya ngayon, kailangan niyang gamitin ng shadow upang takpan ng sugat. Ngunit bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo na parabang unti-unting naglalaho ang kanyang paningin at nang nakita niya ang kanyang health points na kahit nagtagumpay ang longevity, patuloy pa ring bumababa ang HP niya na umabot ito sa 72 points hanggang sa naging 40 points at nang umabot ito sa 8 points na kapag decide ang ating bida na wala na siyang ibang solusyon kundi i-accept ang advancement quest. Biglang lumitaw ang Shadow Gate at sinabi ng system ang tanging player lang ang pwedeng pumasok upang magiging smooth ang transition ni Soho. At ang teammates ng ating bida which is ang mga Monarch Descendant ay aalisin muna sa Shadow Dungeon.
Samantalang napadilot na lamang ang mata ng Apostle of Itarim nang nasaksihan ang napakalawak na force field energy na nanggagaling sa Authority of Darkness, habang si Soho ay walang choice kundi pumasok sa gate mag-isa. Pagkatapos maya-maya, napansin ng ating bida ang sobrang dilim. Wala siyang makita, kaya napatanong si Soho kung siya ba ay patay na. Subalit sa nakikita niya, hindi naman masakit ang kanyang tiyan. Biglang nagkaroon ng kulay asul na apoy ang torch, kaya unti-unting ipinapakita si Soho. Ngunit bigla na lamang nagulat ang ating bida dahil nakita niya ang isang napaka-familiar na lugar, ang lugar kung saan siya nagkaroon ng tutorial. Pinuntahan ng Apostle of Itarim ang lugar kung saan naganap ang matinding laban at hindi siya makapaniwala na wala na siyang nararamdamang magic sa paligid. Nagulat daw siya sa biglaang paglitaw ng gate at kinuha na lamang bigla ang Black Mass Disruptor, pati ang mga Shadow Soldier. Subalit napaisip ang Apostle kung bakit hindi isinama ang bangkay ni Lee Min-song. Ibig sabihin, ang gate na nagbukas kanina ay maaaring siya lang ang makakagamit at ang kanyang mga teammates. Napagtanto ng Apostle, bakit kapag nakakaharap niya ang darkness at ang black mass, something may unexpected na mangyayari. Kaya napangiti na lamang siya at napawika, "This is interesting." Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan nagpapawis na si Soho para sa kanyang advancement quest at upang masubukan kung okay nga talaga ang kanyang katawan. Sinabi niya na pagkatapos niyang mapunta sa lugar na to, ang butas ng kanyang tiyan ay ganap na gumaling at sa tingin niya wala namang nangyayaring kakaiba sa katawan niya ngayon. At kung may problema man, itong sinasabi sa kanya ng system na ang mga Monarch Descendant at iba niyang teammates ay hindi pwedeng mag-participate sa advancement quest at hindi din siya pwedeng gumamit ng dungeon key. Kaya di siya makakagamit ng band skill since hindi niya mabubuksan ng shadow dungeon. Nakita ni Soho na ang lugar na ito ay ang dungeon kung saan nagkaroon siya ng tutorial, ang dungeon na nilikha ng kanyang ama para sa kanya. Although ang katauhan niya before ay nawala, subalit sa alaala niya ito ay nananatili. Gayunpaman, wala nang knights na pwede niyang talunin upang makapag-level up at hindi man lang siya binigyan ng kahit anong weapons. Kaya sinabi niyang napakamalas naman, nangyari pa talaga ito kung kailan nawasak ang Vulcan Horn Gunlet. Naisip ni Soho na hindi niya alam kung bakit wala man lang detail quest na ibinigay sa kanya kung kailangan niyang buksan ng pintuan or akyatin ng tower kagaya noon. Well, wala siyang magagawa kundi dapat niyang i-clear ang lahat na wala man lang weapon at band skill. Dagdag pa ni Soho, sa naaalala niya, ang lugar na ito ay napakaraming daanan na may hahalin tulad sa Labyrinth movie. Parang ganun pero medyo kakaiba. Habang naglalakad ang ating bida, mayroon siyang narinig na ingay sa iba't ibang lugar at maya-maya nakita niya ang isang malaking pintuan. Napahawak sa batok si Soho dahil ang daanan daw na ito ay patuloy lang hanggang sa matapos, ngunit mostly may mga boss na bigla na lamang lilitaw out of nowhere. Kaya napaisip ang ating bida kung ang advancement quest ay nilikha ba na walang kasigla-sigla or something. Huminga ng malalim si Soho at binuksan ng malaking pintuan at sinabi niya sa sarili na medyo sabik siyang makita kung ano ang nasa likod ng pintuan. At once na matapos niya ang advancement quest, inisip ng ating bida kung babalik na kaya ang dati niyang lakas tulad nung huli siyang naparito. At sa naalala niya, ang unang bagay na nakaharap niya sa pagpasok dito ay ang Black Knight. Nakapasok na si Soho sa napakalaking kwarto at napansin niyang sobrang dilim sa loob. Wala man lang siyang makita na kahit ano. But mayroon siyang napansing isang tao na nakaupo sa malaking trono. Nakita niya ang kamay nito na nakasuot ng pulang gunlet, kaya napadilat na lamang siya nang na-realize na there's something weird sa kanyang nakikita. Dahil kaharap niya ngayon si Song Soho, ang sarili na mas malakas kaysa sa kanya. Si Song Soho sa past tutorial. Na-realize ni Soho na ang taong dapat niyang talunin ay ang kanyang sarili, si Song Soho na nagawang talunin si Baron na nasa state of full strength, ang Baron na sobrang lakas. Nag-charge up ang kamao ng Old Soho at ipinakita ang kapangyarihan na hindi talaga matatawaran at ang mana na naipapalabas ay sobrang lakas. Naghanda ang Old Soho upang umatake, kaya parang nagulat ang ating bida dahil hindi pa siya naka-move on sa kanyang nakita, kaya siya ay napasabing, "Wait, teka lang muna." Ngunit huli na ang lahat para sabihin ng teka muna dahil pasimple lamang siyang dinaanan ng Old Song Soho at wasak kaagad na walang kahirap-hirap ang kanyang katawan.
Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na. Ipinakita ang tatlong torch. Maya-maya, naglaho ang isang apoy. Nakabalik na si Soho kung saan siya nagsimula at mukhang nagpang-abot ang kanyang hininga dahil sino ba naman ang hindi mahihirapang huminga kung bigla mong nakita ang sarili at winasak ng napakabilis ang iyong katawan. Habang pinagpapawisan, napatanong si Soho kung nagre-respond ba siya kapag siya ay namamatay. At bakit naman niya nakita ang kanyang sarili sa kwarto ng boss? Hindi kaya ito talaga ang advancement quest, ang talunin ng kanyang sarili at siya ay napawika na posible ba yun? Napalunok ng laway si Soho at muling tumayo at sinabing hindi ito pwede. Sinabi sa kanya na nilikha ang system upang siya ay maging malakas. At kung dapat niyang talunin ang sinumang nasa likod ng pintuan, then ibig sabihin dapat may ibang paraan para gawin ito. Sinabi ni Soho na hindi tulad sa nakaraang dungeon nung tutorial, ang lugar na ito ay napakaraming daanan dahil nakita niya kung paano nasa kakaibang lugar ang boss na yon. Kaya sigurado siyang mayroon pang ibang pintuan na nasa ibang daanan. Maya-maya napangiti si Soho at sinabi ko na nga ba, mayroon pang ibang boss na nasa loob ng kwartong ito. Ngunit napateka muna si Soho habang binubuksan ng pintuan dahil naisip niya kung ano naman kaya ang nasa loob ng kwartong ito. Ngunit sinabi niyang hindi niya muna iisipin sa ngayon ang bagay na yon. No matter what, kung ano man ang lalabas na boss basta hindi lang niya makakaharap ang sarili, lalo na ang old Soho na napakalakas. Nabuksan na ni Soho ang pintuan, ngunit siya ay nagtataka kung bakit may mga laruan na nasa sahig. And expect the unexpected, isang batang Soho pala ang boss sa kwartong ito, na kasalukuyang naglalaro at bigla na lamang itong napatitig sa kanya na sobra niyang ikinagulat dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa dungeon na to. Bakit nakita na naman niya ang sarili as a little kid bilang boss ng kwarto? Napatanong si Soho kung kakalabanin ba niya ang batang siya dahil kahit na sarili niya pa yan, ang kalabanin ng isang bata ay napaka-very wrong para sa kanya. Subalit huli na naman ang lahat para makapag-react si Soho dahil kasalukuyang lumilipad ang batang Soho gamit ang telekinesis. Nagulat si Soho dahil hindi lang nito pinapalipad ang mga laruan na nasa paligid kundi ang katawan niya mismo ay hindi niya na maigalaw at napagtanto niya na ginamit ng bata ang ruler's authority. Tinuro ng batang Soho ang ating bida at napahand gesture ito upang kitilan ng buhay si Soho. Kaya parang nag-feels one snap si Soho nang biglang nawala ang kanyang paningin at maya-maya isang torch na lamang ang natira na umaapoy. Napahawak batok si Soho dahil hindi siya makapaniwalang ang batang siya ay nagawang ma-one snap ang kanyang liig na kaagad niyang ikinamatay. Kaya sinabi niya wala sa dalawa na kalaban ng kaya niyang talunin at napatanong kung paano niya magagawang ma-clear ang quest na ganito. May biglang naalala sa Soho na binigyan lang siya ng 3 life sa tutorial at pangalawang beses na siyang namatay. So ibig sabihin, may 1 life na lamang na natira para sa kanya. Subalit bigla na lamang niyang nakita ang napakaraming torch na nasa itaas at abot ito sa hanggang sa pinakaitaas na para bang walang hangganang torch ang kanyang nakita. Kaya napasabi na lamang ang ating bida, what the heck is going on? Biglang sinabi ng system na mayroong substance na galing sa ibang mundo at dahil sa interference, nagkakaroon ng error ang system at dapat niyang talunin ang nasa likod ng pintuan gamit ang natirang buhay na ibinigay sa kanya at hindi siya makakaalis ng dungeon kung hindi niya matatapos ang advancement quest. Ipinakita ang hindi mabilang na torch na nasa itaas na nagbibigay ngayon ng katanungan kay Soho kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya siya ay napawika na wag mong sabihin ang lahat ng ito ay nagre-representa as a number of lives na meron siya. Dagdag pa niyang, tama ba to? Ngunit wala namang paraan para makapag-level up sa lugar na to. Sinabi ni Soho, ang rason kung bakit nabigyan siya ng hindi makatwirang quest ay dahil may error na nangyayari sa system. Kaya napagtanto ni Soho sa kasong ito na hindi garantisadong ang torch na umiilaw ngayon ay nagre-representa sa buhay niya. Ngunit hindi siya dapat susuko dahil ang tanging pagpipilian lamang niya ay ang mag-advance sa laban.
Nakita ng ating bida ang random na daanan, kaya naisip niya na posibleng ang mga boss ay lilitaw lang bigla out of nowhere. At sa tingin niya, malaki ang tsansa na mayroon pang ibang boss sa ibang kwarto. Ngunit ang problema dito ay hindi niya alam kung gaano kalaki ang labyrinth style na lugar. And by the way mga lods, ang ibig sabihin ng labyrinth ay higit pa sa isang maze o gusot na daanan. Sinabi ni Soho na marami pa siyang oras, kaya sa tingin niya kung paglalaanan niya ang paghahanap sa ibang kwarto, ngunit bigla siyang napatigil dahil sa kakaibang presensya, isang toy dinosaur ang unti-unting nagpapakita sa kanya hanggang sa dumami ang mga laruan at nagpakita ang infant na si Soho habang ginuguhit siya na pinupugutan ng ulo. Sobrang nagulat ang ating bida nang nakita ang infant na si Soho, kaya siya ay napatanong kung ano ang ginagawa ng batang to dito. Lumabas ba siya sa pasilyo sa pamamagitan ng pintuang nabuksan niya kanina? Kaagad tumakbo ang ating bida upang makalayo, subalit bigla na lamang siyang naputulan ng binte nang tumama ang toy dinosaur na sobra niyang ikinagulat. Habang lumilipad ang infant na si Soho gamit ang ruler's authority, gumagapang naman ang ating bida para lamang makalayo at hindi siya makapaniwala na nagawang ma-burst ang kanyang binti dahil lang sa natamaan nito ng laruan, kaya duda niya ginamit nito ang ruler's authority upang makapag-produce ng speed ang infant version na si Soho. Kaya napawi ka na lamang ang ating bida kung paano niya matatapos ang misyong ito ng ganito. May biglang dumating na umaapaw ang napakatinding mana at habang si Soho ay nakatingin sa infant version, nasa likod na pala ang isa pang old version Soho na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Kaya nang nagkatinginan ang dalawa, siya ay napasabing hindi na ito kapani-paniwala at kaagad pinakawalan ng old version Soho ang napakalakas na sipa na nagpahiwalay sa ulo at katawan ng ating bida. Hinampas ni Soho ang dingding sa sobrang galit habang napahawak sa kanyang ulo dahil it's totally cheating daw para sa kanya na ang mga boss ay gumagala lang sa hallway at siya ay napatanong kung paano ito naging ganito kahirap. Dumaan din ba ang kanyang ama sa ganitong klaseng advancement quest? Gayunpaman napangiti ang ating bida dahil sa buhay pa siya. So ibig sabihin, ang napakaraming natitirang ilaw na sumisimbolo sa mga buhay ay para sa kanya. At kung ang kondisyon para matapos ang misyong ito ay talunin ang nilalang sa loob ng silid, hindi daw niya kailangang labanan ang dalawang yon. Ang kailangan niya lang gawin ay patuloy silang hamunin at maghanap ng bagong silid. Subalit sa pagbalik ng ating bida upang humanap ng ibang silid, sinalubong na naman siya ng napakalakas na suntok ng old version Soho. At kahit ang infant version Soho ay hindi siya binigyan ng kahit kaunting awa nang binaluktot ang braso niya gamit ang ruler's authority. Habang tinatamasa ni Soho ang napakatinding sakit sa paulit-ulit niyang pagbalik upang makahanap ng ibang silid, sinabi niya na okay lang kung mamamatay siya, meron naman siyang unlimited lives kung tutusin. At kung patuloy lang siyang i-challenge ang dalawang to, well siguradong makakahanap din siya ng ibang kwarto ng boss. Subalit bigla na lamang naisip ni Soho kung ano ang gagawin niya kung wala ng ibang boss room dahil sa pagkakaroon ng system error. Sinabi ni Soho ang walang katapusang buhay at kalaban na hindi niya kayang talunin kahit anong gawin niya at lugar na hindi siya pwedeng mag-level up na siyang nagdulot sa katanungan ng ating bida na wikang, ito ba ang tunay na impyerno? Biglang naalala ni Soho ang sinabi niya kay Gray, Essel at Vero na kung magiging malakas man siya, gusto niya siya ang maging pinakamalakas. Kaya napangisngis na lamang si Soho habang dumudugo ang kanyang labi. Kumuha ng dugo si Soho gamit ang kanyang hinlalaki kasi dahil daw sa mga salitang binitawan niya na nagmimistulang mga tanikala na siyang nagtutulak sa kanya upang kumilos habang napamura. Kaya gamit ang dugo sa labi niya, susubukan ni Soho na iguhit ang labyrinth kapag siya ay namatay at gagawin niya ang lahat kung ano ang kanyang makakaya. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan nagkaroon ng announcement ang Hunter Association na ipinagbabawal na ang paggamit ng Stardust sa mga Hunter. Ibinalita sa lahat ang pagiging patok ng Stardust sa mga Hunter bilang isang stimulant na walang side effect, ngunit natuklasan na karamihan sa kanila ay nawawalan sila ng alaala matapos itong makonsume. Kaya ngayon, ang mga Hunter na gumagamit ng Stardust ay sumasa ilalim sa mga pagsusuri. Samantala, ang Vice Guild Master ng Grim Reaper Guild na siyang nasa sentro ng distribusyon ng Stardust ay natagpo ang patay ng mga mountain climbers kaninang umaga sa paanan ng bundok. Ang dating celebrity na kilala bilang bayani ng mga hunters ay yumanig sa mundo nang mailantad ang krimen na kanyang ginawa. Kaya ngayon ang Grim Reaper Guild ay nasa ilalim ng investigasyon ng Hunter Association.
Napahawak sa ulo si Lim Tae-gyo at sinabing kasalanan niya to. Kung naprotektahan lang sana niya si Lee Min-sung ng maaga, hindi sana ito mangyayari. Kaya napatagon si Chairman Woo Jin-chul na huwag sisihin ni Lim Tae-gyo ang sarili. Dagdag pa ni Lim Tae-gyo na mayroon pang bagay na gumugulo sa kanya dahil nung nahanap niya si Lee Min-sung, hindi ito mukhang normal dahil wala itong kakayahan na kayang baguhin ng kanyang anyo ng ganoon. Kaya napagtanto ni Hunter Choi na posible kayang isa itong skill na nilikha galing sa Stardust. Nasagot naman ni Lim Tae-gyo, hindi niya alam ngunit malaki ang posibilidad. At dagdag pa ni Lim Tae-gyo na nung nakita niya si Lee Min-sung, nakikipaglaban nito sa Black Mask Hunter. Kaya naisip ni Hunter Choi na baka ang Black Mask ang posibleng pumatay kay Lee Min-sung, habang si Woo Jin-chul ay napaisip kung sino ang Black Mask Hunter. Sinabi ni Hunter Choi Jong-in na ngayon lang niya napagtanto na may isang minor na sumama sa grupo na nai-report na bigla na lamang nawawala at ang pangalan ng hunter na ito ay si Song Soho na registered as a D-rank hunter. Subalit base sa sitwasyong nito, naisip din niya na may posibilidad na isa siyang pekeng listahan ng mga rehistrado. Nag-ask si Hunter Park Do-jin kung pwede ba niyang makita ang litrato. Kaya ibinigay kaagad ni Hunter Choi since kung tutuusin, involved ang bagong S-rank hunter sa insidenteng ito. Samantalang si Woo Jin-chul ay napaisip na malaki talaga ang tsansa na si Song Soho ang Black Mask Hunter. Ngunit bakit muli na naman itong nawawala? Kaya sinabi na lamang niya, Hunter Song Jin-woo. Ano ba talaga ang nangyayari kay Soho at sana ligtas lang ito. Habang ang Puzzle of Itarim may sinusubukang takpan ng kalahating mukha ni Soho sa litrato at bigla na lamang siyang napangiti nang na-realize kung sino talaga ang Black Mask Disruptor. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mga mata ng ating bida habang tinitingnan nito ang mga iginuhit niyang blueprint gamit ang dugo at ipinakitang halos buong pasilyo ng dungeon ay nagawa niya ng maiguhit habang ang ating bida ay seryosong nakatingin upang paghandaan ang mga sumusunod niyang hakbang upang tuluyang tapusin ang napakahirap na advancement quest. Nagsimula ang chapter na ito kay Amot kung saan naiinis siya kay Bero na lagi na lang lumilipad sa harapan niya. Kaya sinabi niyang, halika nga dito. Hindi naman babalik ang young monarch dahil lang sa paikot-ikot kang lumilipad. Kumalma ka nga. Napatugon si Bero habang umiiyak na isa ka talagang crocodile na wala man lang damdamin. Hindi daw nila alam kung nasaan ngayon ang young monarch. Kaya papaano siya kakalma? Hanggang sa bumaha na talaga ang luha ni Bero dahil hindi daw talaga siya nakakatulog sa sobrang pag-aalala para sa young monarch. Samantalang, sinabi ni Lady Essel habang nalulungkot na nauunawaan daw niya kung bakit ganun na lang ang ikinikilos ni Bero. Dahil matagal na rin kasi since 2 linggo na mula nung pumasok ang young monarch sa gate. Kaya na-realize ni Amot na hindi lang pala si Bero kundi nag-aalala din si Lady Essel sa young monarch. Nasagot naman ni Lady Essel na hindi ba daw naisip ni Amot na parang wala siyang pakialam kay Soho. Pareho naman sila na nasa iisang team. Biglang sinabi ni Amot, sigurado ba kayong kilala nyo ang young monarch? Bagay na nagpakuha ng pansin ni Lady Essel. Tinatanong niya kung bakit tinatrato nila ang young monarch na parang isang bata. Kung gusto nila itong i-compare against someone as great like Shadow Monarch. Ngunit hindi pa naman niya kailanman nakikilala ang Shadow Monarch. Subalit, ang tanging alam lang niya ay kahit tumudugo ang katawan ng young monarch, mabali man ng kanyang mga buto, mauubos man ng lakas ng kanyang isipan, hinding-hindi ito sumusuko. Paliwanag ni Amot na anuman ang pagsubok na kinakaharap ngayon ni Soho, sigurado siyang malalampasan nito ng young monarch at makaalis ito ng buhay. Kaya habang tumutulo ang luha ni Bero, naibsan ng kaunti ang bigat ng kanyang damdamin. At si Lady Essel naman ay napangiti dahil tama nga naman ang mga sinabi ni Amot. At sabay nilang sinabi na kailangan nilang magtiwala kay Song Soho. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan hindi na nakapagpigil pa ang ating bida at wala na siyang choice kundi labanan ng old self Soho at sinabing hindi niya hahayaang patuloy siyang patayin ng paulit-ulit. Subalit hindi man lang nakalanding ang kanyang kamao, winasa kaagad siya gamit ang napakasimpleng suntok na wala man lang kahirap-hirap. Pagkatapos, bumalik ulit ang ating bida at this time, kaharap na naman niya ang baby Song Soho kaya mabilis siyang gumalaw habang isinasagawa ang pag-atake dahil alam niya kung ano ang kakayahan ng baby Soho using Ruler's Authority. Subalit in just a moment, parang laruan lang ang ating bida na pasimpleng winasak gamit ang Ruler's Authority.
Sinabi ni Soho na sumusuko na siya sa pagbibilang kung ilang beses na siyang namatay. Ngunit paliwanag ng ating bida na sa kabila ng paulit-ulit niyang pagkamatay, may isang bagay siyang nadiskubrihan matapos niyang makita ang status windows ng dalawa. Ang nilalang na pumuputol ng kanyang katawan gamit ang psychokinesis ay ang sanggol na siya. Paliwanag ng ating bida, although ang baby Song Soho ay hindi nagtataglay ng level tulad ng isang player, ngunit nagpo-possess naman ito ng max level ruler's authority. And additionally, ang nilalang naman na siyang nagbibigay sa kanya ng matinding damage kahit sa simpleng physical contact ay ang Old Self Soho noong nasa tutorial pa siya. At ang class ng tutorial Soho ay isang Soul Striker na ngayon ay kasalukuyang nasa level 99 na sa monster. Kaya nang bumalik sa simula ang ating bida, dali-dali siyang napabackstand upang tumakbo ng mabilis habang napamura dahil mayroon talagang isang lugar na hindi niya talaga magawang marating. Sinabi ni Soho na habang paulit-ulit siyang namamatay at bumabalik, nararamdaman niya sa sarili na unti-unti siyang nasasanay na tanggapin ang takot. Kaya kapag muli niyang matanggap ang matinding damage, sasabihin na lamang niya sa sarili na susubukan niyang muli. At nang muli na naman siyang namatay sa kamay ng baby Soho, sinabi niyang konting-konti na lang. Subalit, pakiramdam niya, ang nararamdamang ito ay parang umiiral lang sa lugar na ito dahil alam niyang hindi siya dapat magpabaya pagdating sa kamatayan. At dahil dito, kailangan niyang magpatuloy at magsikap upang makasurvive sa abot ng kanyang makakaya. Dagdag pa ng ating bida na habang nararanasan niyang mamatay ng paulit-ulit, nararamdaman niya sa sarili na unti-unti siyang nagiging matatag sa proseso. Kaya habang tinitingnan ni Soho ang blueprint na iginuhit niya gamit ang sariling dugo, nakita niyang mayroon na lamang isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. At kung wala mang pintuan sa lugar na ito, ibig sabihin wala nang ibang paraan para matapos niya ang advancement quest ay ang talunin sila. At habang naglalakad ang ating bida, sa muling pag-iisip daw niya ay tila may nararamdaman siyang kakaiba na habang palagi niyang nakakasalubong ang dalawang monster na iyon, mas bumibilis siya sa bawat pagkakataon. Kung kaya't napangiti ang ating bida nang na-realize na kahit hindi siya nag-level up, ay nagkakaroon pa rin siya ng improvement each time at napawika ay nagpakita ka na naman. Kung saan hinanda ka agad ng ating bida ang kanyang sarili dahil alam niya na kung ano ang gagawin, palagi daw nitong sinusubukang ilayo siya upang hindi niya mapupuntahan ang direksyon na to. Kaagad ginamit ni Soho ang kanyang bilis upang i-outsmart ang baby Song Soho. Nagamit ang kanyang ruler's authority. Kapag gagamitin niya ito upang takpan ng bawat sulok ng kanyang paligid, magagawa din niyang ngunit hindi niya natapos ang ibig niyang sabihin dahil bigla na lamang niyang napansin ang opposite force na bumangga sa ruler's authority niya. Kaya nagulat si Soho nang lumihis lang ito sa gilid niya na parabang naprotectionan siya ng sarili niyang ruler's authority. Nagmadaling tumalon ng ating bida upang lagbasan ng baby Soho, bagay na ikinagulat ng bata na humantong sa panlilisik ng mga mata nito. Ngunit bago pa man ito muling nakagamit ng ruler's authority, ginamit ng ating bida ang kanyang jacket upang takpan ng mukha ng bata. Napangisngis ang ating bida sa sobrang pagmamadali para lang makapunta sa next location since ito lang ang lugar na hindi pa niya napuntahan at palagi siyang sinusubukang ilayo sa daanang ito. Kaya gamit ang ruler's authority, madaling nakapunta si Soho sa daanan upang makita kung ano ang meron dito. At hindi nga siya nagkakamali, isang napakalaking pintuan nang naghihintay pala para sa kanya. Napadilat ang mata ng ating bida nang nakita ang pintuan, kaya di niya napigilan ng sarili na manabik na puntahan kaagad dahil totoo nga talagang may iba pang naroon maliban sa dalawang yon. At habang mabilis na tumatakbo si Soho, bigla na lamang siyang napamura dahil naramdaman niya ang isang napakalakas na presensya na paparating kung saan nag-alasonic ninja sa sobrang bilis ang Old Self Soho para puntahan kaagad ang ating bida. Nagawang mahawakan ni Soho ang malaking pintuan at napaisip na kailangan niyang dumaan kaagad sa pintuang ito ng mabilis. Dahil kung ang layunin talaga ng dalawa na pigilan siya na makalapit sa pintuang ito, wala na siyang magagawa kapag dumating na ang Soul Striker. Kung saan hindi nga siya nagkakamali dahil parang the flash na lumitaw sa iskinita ang Soul Striker sa sobrang bilis, kaya napasyat na lamang ang ating bida nang nagkatinginan ng dalawa. Nag one step ang Old Self Soho, Soul Striker, at bigla na lamang itong nawala na parang sonic boom sa sobrang bilis na tumakbo para pigilan ng ating bida habang si Soho ay tuluyang nabuksan ng pintuan at tagumpay na nakapasok sa loob ng kwarto.
Naisara ni Soho ang pintuan habang hingal na hingal dahil sa intense at sa sobrang pagod. At napatanong siya kung makakapasok ba ang Soul Striker sa kwartong ito. Ngunit na-realize naman niya na parang hindi na. Napapukpok sa pintuan ng ating bida dahil finally nakalayo din siya sa dalawang yon. However, naisip din niya na hindi pa naman dito nagtatapos. Basta ang importante, nakalayo siya at kung sino ang nandito. At batay sa kanyang nakikita, mataas ang posibilidad na isa na namang past version niya ang nasa lugar na ito. At sa tingin niya, maaaring siya mula sa unang kalahati ng tutorial. O baka naman siya noong panahong dala niya ang napakaraming weapon. Kung saan unti-unting nagpakita ang isang tao na may hawak na dalawang espada, bagay na napansin kaagad ng ating bida. At habang ito ay naglalakad, ramdam talaga ang bigat na tinataglay nitong mana na dinadala. At heto na nga mga lods, isang current Soho ang nagmimistulang boss ngayon sa kwarto na pinusukan ng ating bida. At mukhang ang current Soho na ito ay hindi basta-basta dahil bukod sa nagtataglay ito ng matinding mana, hawak-hawak nito ang dalawang klaseng magkaibang espada. Ito nga yung Rakanspang swords at iba pang weapon na hindi pa natin nakikilala. At base sa shape ng espada na ito, I guess parang galing ito sa Berserk Dragon. Naguguluhan ng ating bida dahil mayroon itong hawak na dalawang espada. Kaya napaisip siya na ang tutorial Soho at ang baby Soho ay nag-exist sa nakaraan. At base sa nakikita niya, ang weapon na hawak nito ay ang Rakanspang at ipinakita din sa system ang pangalan ng isa pang espada ay Vulcanhorn Swords. Kaya napatanong ang ating bida kung nalikha ba ang Soho na ito dahil sa system error at bigla nga siyang napapost nang nakita ang stats at unti-unti siyang napangiti kung saan bigla ang umatake ang ating bida mga lods at nag-unleash ng sipa at sinabing finally mayroon na ring lumitaw na kalaban na kaya niyang harapin. Kagad namang nadepensahan ng old version Soho ang atake gamit ang dalawang espada at sa lakas ng sipa ng ating bida napaatras ang old version Soho. Sinabi ni Soho na mas superior ang kanyang level at stats compare sa Soho na to at nakita niya sa status window na nasa level 32 lang ang kalaban, especially sa strength na way far behind sa tinataglay niyang lakas na kung susumahin siya ay nasa level 40 at doble ang strength points niya compare sa kalabang Soho. Ngunit nagulat na lamang siya nang ipinakita ng system na nagtataglay pala ito ng skill body enhancement at ang attack power at defense power nito ay kasalukuyang ina-apply ngayon sa sarili. Mayroon din itong skill na Wind of the Grassland at kahit mobility speed and attack speed ay biglang tumaas. Ginamit din ito ang skill na Titan Armor at pati na rin ang defense power enhancement na totally sobrang OP talaga mga lods compare sa kanya kahit lamang siya sa statistics. Nagulat na lamang si Soho at hindi makapaniwala na kung papaanong nagkaroon ng body enhancement skill ang Soho na to na katulad sa kakayahan ni Amot at mayroon pang napakaraming buff. Biglang nag-unleash ng slashing attacks ang kalabang Soho na minabuti namang iniwasan ng ating bida at na-realize niya na kahit ang skill na Storm Slash ay nagagawa rin pala ng Soho na to. Kaya hindi na nakapagpigil pa ang ating bida at kaagad niyang kinuha ang Kasaka Dagger upang makipagsabayan na makikitang sabay nagtagisan ng lakas ang dalawa gamit ang Storm Slash skill. Habang nakikipaglaban, nagpasalamat si Soho na itinabi niya ang Kasaka Dagger dahil natatakot siya na baka ito ay masira sa dalawang Soho na unang nakaharap niya, which is ang baby Soho at ang tutorial Soho. Biglang nagilitan ng mukha ng ating bida sa tindi ng palitan ng slashes. Ngunit ang pinagtataka niya ay bigla niyang naalala kung paano niya tinalo si Brooke. Bagay na nagpadilat ng mata ni Soho kung ano ang mga alaala na to. At napatanong siya kung ito ba ay isang mental attack. Muli na namang nagilitan ang braso ng ating bida at mayroon na namang siyang naalala ngunit this time kasama niya na si Miho na tumatakbo which is isang alaala na hindi sa kanya. Kaya nagtataka na talaga siya kung nakakatanggap nga ba talaga siya ng mental attack during mangyayari ang injury galing sa kalaban. Nakapag-decide si Soho na umatras muna upang magkaroon ng malawak na space sa pagitan nila. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nagbigkas ng salitang arise ang kalabang Soho kung saan mabilis na umatake ang hindi kilalang shadow at sa sobrang bilis nito mga lods parang kisap mata ang dalawa na nagpapalitan ng atake na sinasabayan din talaga ni Soho ang bilis nito. Nagkagisgisan ng weapon ng dalawa sa sobrang intense ng laban at nakita ni Soho na nagngangalang kway ang shadow na ito na mayroong rank na knight.
Ngunit ang mahirap dito mga lods ay nagsimula nang mag-engage ang kalabang Soho at kaagad nag-unleash ng atake gamit ang Vulcan Horn Swords at buti na lang mabilis itong naiwasan ng ating bida. Naging 2v1 ng laban, ngunit ang pinagtataka ng ating bida kung papaanong nagawang makapag-summon ng Shadow Soldier ang Soho na to, hindi naman niya kayang mag-store ng Shadow noong siya ay level 32 pa lamang at ang malala pa nito, the more na nakikipaglaban siya, the more niya nare-realize na ang memories na dumadaloy sa kanyang isipan ay pagmamay-ari ng Soho na ito at talagang nararanasan ng kalabang Soho ang mga alaala na ito sa ibang mundo. At ang mundo na yun ay mayroong different Bero, ibang Aeselan Grey at kahit si Amot. At nandiyan din siya na maayos na inaasikaso ang mga incident kasama ang kanyang mga teammates. Ipinakita din sa mga alaala na binibigyan din talaga ang Soho na ito ng mga quest sa pamamagitan ng system na good at fit sa kanyang sitwasyon at pareho din silang patuloy na lumalakas habang binibigyan ng mga trials. Hindi niya alam kung bakit dahil ba sa error kaya nalikha ang mga alaala sa lugar na ito. Tumalsik ang dagger ni Soho kaya tinake advantage ng Shadow Soldier ang pagkakataon at kaagad nagsagawa ng pag-atake, ngunit mukhang bahagyang napangiti ang Shadow Soldier dahil instead na kamao ang tumama, bigla niyang binago ang shape kaya tumagos sa kamay ni Soho ang sharp shadow na nilikha ng Shadow Soldier. Napatanong ang ating bida na wikang bakit palagi mo akong binibigyan ng ganitong pagsubok na sobrang hirap at bakit kailangan niya palaging malampasan ng kanyang limitasyon na para bang tinatanong ni Soho ang kanyang ama na siyang nagreprogram ng system. Dagdag pa ng ating bida na hindi lang basta pagsubok ang kanyang nararanasan dahil namatay siya ng daan-daang beses sa sobrang lakas ng kalaban. Muli na namang nagsagawa ng pag-atake ang kalabang Soho sa pamamagitan ng pag-sneak attack sa likod ng ating bida at ang Shadow Soldier ay napangiti since nagawa niyang mastak ang kamay ni Soho at hindi na ito makakawala pa sa gagawing atake ng kalabang Soho. Subalit, ang atake na yun ay parang mga matutulis na metal na nagbabanggaan dahil ang Shadow Soldier ay inabsorb lang naman sa kaliwang kamay ni Soho mga lods at inilipat sa kanang braso upang gawing Shadow Weapons Gauntlet na kasalukuyang pinipigilan ang dalawang espada ng kalaban. Sinabi ni Soho na mayroon siyang nadiskubrihan matapos siyang maranasan ng numerous despair na ang maupo lang at walang gagawin ay hindi talaga mapapabuti ang sitwasyon. Nagpakawala si Soho ng suntok na kaagad namang nadepensahan gamit ang dalawang espada. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos dahil kakasimula pa lang ng ating bida mga lods na kaagad pinakawalan ang napakaraming sunod-sunod na suntok na siyang nagpapahirap ng husto sa kalabang Soho. Wika ng ating bida, hindi naman sa system error ang problema kung nagkakaroon talaga ng error. Ang problema dito kung paano niya ginamit ang system na sa simula pa lang ay mali na. Dahil hindi dapat ang system ang nagpapalakas sa kanya, kundi siya mismo ang dapat gumamit sa system upang lumakas. Napansin ni Soho na mayroong gagawing counter ang kalaban kung saan buong lakas nitong ginamit ang dalawang espada upang hindi niya ito mapigilan gamit ang Shadow Gauntlet kaya minaiging iniwasan ni Soho ang atake na siyang nagdulot ng distraction sa floor at makikita natin dito mga lods na nag-fade ang Gauntlet sa braso ni Soho habang umiiwas dahil inilipat pala ng ating bida ang Shadow Weapon from Shadow Gauntlet into Leg Armor na isang Dagger Graves at sinabing hindi ko lalakarin ng landas na ginawa ng system para sa akin dahil magbabago ang aking kinabukasan depende sa gusto kong desisyon. Pinakawalan ni Soho ang napakalakas na sipa na siyang nagpatalsik sa kalaban ngunit nagawa pa nitong makuha ang balanse gamit ang dalawang espada subalit hindi na nagatubili ang ating bida dahil mabilis na malakidlat na nakapagdash at gamit ang Coated Ruler's Authority Punch sa pulsa sikmura ang kalabang Soho. Lumikha ito ng malakas na pagsabog, ngunit hindi pa pala tapos si Soho dahil muli na naman niyang ginamit ang Shadow Weapons Gauntlet upang tapusin ng laban na siyang nagwasak sa pader at tuluyang nagpaupo sa kalabang Soho. Eto na mga lods ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section.
Nakahinga na ng malalim ang ating bida sa sobrang hirap ng pinagdaanan at sinabi ng system ang advancement quest na talunin ang kahit isa lang na nilalang sa likod ng pintuan ay nagawa niyang makleared at na-obtain niya ang title bilang The One Who Overcome Adversity. Ipinaliwanag ng system na itong title na ito ay binibigay sa isang nagtagumpay sa napakatinding hamon at the more mawawala ng stamina ang isang player, the more magkakaroon ng pagtaas sa stats. Magigain siya ng 1% stats every 1% stamina na mawawala sa kanya. So ibig sabihin, the more na manghihina si Soho, mas lalong nagiging deadly ang kanyang lakas o nagiging OP si Soho, especially na siguro sa pamatay niyang suntok. Unti-unting nawawala na parang system glitch siyang kalaban ni Soho at sinabi niyang finally it's over. At ipinakita din ng Shadow na nasa kamay ni Soho ay parang system din na unti-unting nawawala. Nagkaroon ng analyzation ng system sa movement ni Soho to determine a suitable class para sa kanya. At sinabi nitong pinili daw nito na makipaglaban instead na yumuko sa kalabang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang kanyang isipan daw ay hindi bumigay sa kabila ng daang-daang beses na nakaranas ng pagkamatay at nagawa nitong ma-accomplish ang physical at mental growth kahit na nasa sitwasyon kung saan hindi nito kayang palakasin ng sarili sa pamamagitan ng pag-level up. At idinagdag pa ng system na ang kanyang pagkamalikhain ay laging naghahatid sa kanya ng positibong solusyon sa oras ng krisis. At ang kanyang matatag na determinasyon ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon sa kanyang mga teammates na tinitiyak na mararating ang lahat ng kanilang layunin basta magkakasama-sama. Sinabi ng system na mamimili si Soho sa pagitan ng tatlong class, bagay na nagpadilat ng mata ng ating bida nang lumitaw ang tatlong magkaibang classification. Una, ang Shadow Descendant. Kung pipiliin daw ni Soho ang class na ito, ang system ay magiging gabay sa kanya upang siya ay magiging tagapagmana ng Shadow. Pangalawa, ang Soul Striker. Sinabi ng system na batay sa mga nakaraang data, ang player ay binigyan ng pagkakataon upang pumili ng isang hidden class, which is ang Soul Striker. At kapag pipiliin niya ito, ang dating mga stats ay hindi na may babalik at mawawala na ang mga shadow skills. Pangatlo ay ang hidden class. Naging questionable ang class na ito pagsamantala dahil ito ay recommended in consideration sa kakayahan na naaayon para kay Soho. Ang hidden class na ito ay nagdidepende kung ano ang kanyang na-achieve during advancement quest at kapag ito ang kanyang napili, ang shadow skill ay tuluyan na ring mawawala. Na-confuse ang ating bida dahil una, ang class na tinahak niya na walang magbabago. Pangalawa, ang class na tinahak niya sa nakaraan. At ang pangatlo ay ang class na mawawala sa kanya ang lahat at mararanasan na naman niya muli ang panibagong kapangyarihan. Kaya siya ay napauwi ka na, are you kidding me? Sinabi ni Soho, naranasan niyang mamatay dito ng ilang ulit at makukuha lang niya ang isang reward matapos niyang pagdaanan ng ganitong napaka-imposibleng advancement quest kung saan kinuha ni Soho ang tatlo at sinabing kukunin ko ang lahat. Kaya parang naghalo ang shadow at system error sa ginawa ng ating bida at ito ay inabsorb ng kanyang katawan at sinabi ng system, you have completed your advancement. Your class is... Nagsimula ang chapter na ito kung saan humiga na si Bero sa bumabaha niyang luha sa sobrang lungkot at pag-aalala para sa Young Monarch. Kaya kinuha ni Lady Essel ang maliit na ulo ni Bero upang karamayan. Sinabi ni Lady Essel na 3 linggo na ang nakalipas ngunit wala pa rin silang naririnig from Young Monarch. At habang lumuluha ang maliit na insekto, tinanong niya si Amot na sa tingin ba nito nasa mabuting kalagayan kaya si Song Soho. Wika ni Amot na hindi niya inakala na mawawala ng ganun katagal ang Young Monarch at habang napahawak siya sa baba, sinabi niyang mukhang palagay niya may masamang nangyari kay Soho. Kaya si Gray ay hindi na rin napigilan ang mapaluha. Ngunit si Gray din mismo ang unang nakapansin sa gate na biglang lumitaw sa loob ng Shaded Dungeon kung saan muli nang nakaapak ang paa ni Soho na napawikang, "Kumusta na kayo? Okay lang ba kayong lahat? Long time no see." Nagulat ang lahat sa pagdating ni Soho sa loob ng Shaded Dungeon, kaya napangiti na lamang si Amot habang ang tatlo ay nag-iiyakan sa sobrang saya at pagkagulat kung saan napasigaw ang tatlo sa pangalan na Young Monarch.
Pagkatapos, lumipat ang eksena sa malaking gusali at mukhang ang building na ito ay ang Ajin Software Company ni Yoo Jin-ho. It's turned out na pinuntahan ni Chairman Woo Jin-chul si Jin-ho upang mapag-usapan na siyang tinatanong ngayon ni Jin-ho ang balita patungkol kay Soho. Sinabi ni Jin-chul na nakakahiyaman, subalit kahit ang Hunter Association ay walang impormasyon na nakuha upang mag-lead papunta kay Soho. Dagdag pa ng chairman na ang kasalukuyang atmosphere ngayon ng Hunter Association ay hindi maganda at marami ang nag-a-assume na si Soho ang pumatay kay Lee Min-song. Nagulat si Jin-ho sa sinabi ni Jin-chul dahil hindi siya naniniwala na magagawa iyon ni Soho. Kaya sinabi ni Jin-chul na sa tingin din niya, hindi rin gagawin ni Soho ang bagay na yon. Ngunit base sa mga binanggit ni Jin-ho sa una nilang pag-uusap na si Soho ay may kaugnayan sa Itarim. Kumalma ang dalawa at ipinahayag ni Jin-ho na sa previous timeline ay wala siyang nagawa upang matulungan si Jin-woo na lumalaban mag-isa. Kaya ngayon, hindi niya hahayaang mag-isa lang si Soho na lumalaban. Biglang nag-alarm ang cellphone ni Jin-chul, kaya kaagad niya itong kinuha kung saan habang tinitingnan niya ang mensahe, napaisip siya kung ilang beses na nangyari na ang Hunter Association ang dapat mangunguna dito. Hindi siya makapaniwala na mayroon na namang nangyayaring dungeon break. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan ipinakitang parang high ang mga monster na nagwawala sa streets, mga green salamanders na kasalukuyang pinipigilan ng mga hunters na makikitang parang mga laruan lang na inihagis sa mga sasakyan. Tinamaan ng malakas na suntok ang isang hunter kung saan wasak ang kanyang kalasag sa lakas ng atake at pagkatapos siya ay hinawakan, pinilipit na parang laruan kaya napamura na lamang ang mga kasamahan dahil bakit daw laging nagkakaroon ng large dungeon break sa gitna pa talaga ng city at napatanong kung nasaan na ngayon ng guild na in charge sa lugar na ito. Samantalang, ipinakita ang Apostle of Itarim na tumambay lang naman sa sulok dahil naboboringan daw siya sa ginagawa niya dahil upang makapasok sa pinakaloob ng Hunter Association, kailangan niya munang gumawa ng mga tunay na pagtulong bilang hunter. At the more na mas malaki ang damage, the more mas pag-uusapan at magkakaroon siya ng magandang imahe na magbibigay sa kanya ng pagkilala at yan ang kanyang natututunan ngayon bilang isang hunter. Dagdag pa ng puzzle na talagang kakaiba ang mga tao dahil naalala lang ng mga ito ang isang taong laging pinag-uusapan ni hindi man lang nila binibigyan ng malasakit ang mga pangalan ng mga hunter na unang dumating upang iligtas ng iba na siyang unang namatay sa proseso ng pakikipaglaban. May isang hunter na gumawa ng matinding atake kung saan nag-unleash ito ng matinding slash sa mukha mismo ng monster kaya ito ay napasigaw ng ininda ang sakit ng atake. Ang hunter na ito ay si Wang Jae-yong, isang birang hunter na sinasabihan niya ngayon ng ibang hunter na manatili na lamang sa kanyang tabi, na nagbibigay naman sa ibang hunter ng pakiramdam ng kaligtasan against sa mga monster. Samantalang ang Apostle of Itarim ay nakiramdam lang pala sa mga kaganapan sa paligid na wikang hindi ito maganda. Kailangan niyang alisin ang birang hunter na yon dahil nilikha niya mismo ang pangyayaring ito para sa sarili na magbibigay sa kanya ng spotlight upang mapansin sa pinakaloob ng Hunter Association kung saan biglang nagkaroon ng Itarim symbols ang mga mata ng monster at alam naman nating napapaboost ng Apostle ang lakas ng isang halimaw kapag nagawa niya itong makontrol kaya walang nagawa ang isang birang hunter nang tinamaan ng napakalakas na hampas gamit ang buntot na siyang nagpatalsik at bumangga ng sobrang lakas papunta sa pader. Dumikit ang hunter sa nagkadurog-durog na bato at makikitang wala na itong malay kaya napawat ang ibang hunter kung bakit biglang tumaas ang magical power ng mga monster. Ngunit ang mga monster na ito ay hindi pa pala tapos kung saan pinagtutulungang suntukin ng tatlong halimaw ang walang malay na hunter. Napatulala na lamang ang tatlo habang namumutla na minamasdang minasakar ang kasamahang hunter at ipinakitang bumaha ang dugo at wala nang makikitang katawan sa tindi ng ginawa ng mga halimaw. Nanginginig na namumutla ang hunter habang napamura dahil ang dahilan daw kung bakit siya sumali sa raid na ito ay upang magkapera para tuluyang pagalingin ang kanyang injured na binti at bumili pa siya ng bagong weapon sa inakalang magkapera siya at mamuhay muli bilang isang hunter. Subalit sa tingin niya, masyadong reckless para sa isang dirang hunter na kagaya niya upang magligtas ng ibang tao na makikitang tumayo na lamang ang hunter sa harap ng tatlong naglalakihang monster na para bang nawalan na siya ng pag-asang lumaban. Ngunit sa hindi inaasahan, may isang hunter na bigla na lamang humagibis sa sobrang bilis at nag-unleash kaagad ng matinding sipa towards monster na kung saan winasak lang naman nito nang walang kahirap-hirap ang ulo ng halimaw.
Nagulat ang Hunter at hindi siya makapaniwala sa nangyayari dahil nakita niyang winasak ang mga monster na parabang dinaanan ng bomba ang mga katawan nito dahil isa-isang sumabog ang katawan ng monster bawat atake. Nagmimistulang ulan ng katawan ng monster na nagbabagsakan at kahit nakatalikod, alam natin kung sino ang Hunter na ito na wala nang iba kundi si Song Soho na makikitang ito ay nakamaskara habang umaapaw ang napakatinding mana. Ngunit nagulat na lamang ang Hunter sa kanyang nakita dahil bigla niyang naalala na ang nakamaskarang Hunter na ito ay ang binatilyong Hunter na gustong i-clear ang dungeon mag-isa at binalaan pa niya ito noon na huwag maging overconfident at i-underestimate ang gate. Base daw sa naririnig niya, ang Hunter na ito ay isa lamang dirang Hunter. Ngunit bakit nagagawa nitong patayin ang mga malalakas na monster na wala man lang kahirap-hirap? Tinuon ni Soho ang kanyang kamay sa baba at sinabing ito na ang pagkakataon para masubukan ng skills na nakuha niya from Advancement Quest kung saan binanggit ng ating bida ang salitang Arise na makikitang ang mga patay na monster ay unti-unting nag-turn into shadows subalit iba ang nangyari pagkatapos dahil parang inabsorb ni Soho ang mga shadows at ikinalat niya sa paligid kung saan binalot ng shadows ang mga hunter at dahan-dahan itong dumikit sa kanilang katawan na parabang nagmimistulang sarili nilang weapon. Nagulat ang tatlong hunter dahil bigla silang nagkaroon ng weapon at armor sa katawan na base rin sa kakayahan nila. Habang si Bero ay napadilat sa kanyang nakita, hindi siya makapaniwala sa bagong kakayahan ng Young Monarch na kaya rin itong gamitin ng shadow transformation sa ibang hunter. Paliwanag ni Soho, ang skills na ito ay hindi shadow transformation. Ito ay talagang kategorya lang bilang isang item. At ipinakita nga dito na ang weapon na hawak ng mga hunter ay parang isang tunay din talaga na weapon na hindi gawa sa shadows. Dahil mayroon itong mga sariling pangalan, creation rank, type of weapon, attack power, strength, defense power, stamina, agility, at kahit skills effect ay mayroon ding naka-imbue depende sa quality ng weapon. Hindi pa rin makapaniwala si Bero na nagagawa ni Soho na lumikha ng item gamit ang Shadow Soldier na kahit ang Shadow Monarch mismo ay hindi nagawa ang ganitong klaseng kakayahan at ngayon ganito nakakaiba ang Young Monarch matapos malampasan ng Advancement Quest at yan daw ang kapangyarihan ng isang irregular White Shadow. Napaisip si Soho na wala na siyang dahilan para takpan at itago ang kanyang mukha kaya habang unti-unting ipinakita ni Soho ang kanyang mukha, sinabi niya na kung kaya pa nitong lumaban, maaari ba niyang hiramin ng lakas ng mga hunter na makikitang nakangiti si Soho na kinonvince ang mga hunter na lumaban na magkasama-sama. Samantalang napahawak sa bakura ng Apostle of Itarim nang naramdaman ng kapangyarihan ni Soho dahil finally nagpakita na rin ito. Ngunit nabigla siya dahil mayroon na naman itong kakaibang ability na napawikang ibang-iba ka na mula nung huli tayong naglaban, Song Soho, na parabang nararamdaman daw niya na ito ay ganap na iba sa Darkness Shadow Monarch na lumaban mag-isa gamit ang buong lakas. At dito'y pinakita na si Song Soho ay nasa level 42 na at mayroong class na irregular White Shadow na may title The One Who Overcame Adversity. At mayroon din siyang skill na Shadow Creation level 1, no mana required. Napapaloob nito ang Transform Shadow into an item based sa imagination ni Soho. At ang shadow na nilikha upang maging item ay hindi na may babalik bilang Shadow Soldier. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa bansang India, sa lugar kung saan nakabase ang Ashura Guild, na maya-maya nagkaroon ng napakalakas na pagsabog at dito ipinakita ang mukha ni Ryoshin na ginawang una ng sariling dugo habang namumutla ang mata, na napawikang, Soho, pasensya na kung sa ganitong paraan ko na ibabalik ang kabutihang ipinagkaloob mo sa akin, na makikitang kasama pala ni Ryo ang buong guild na bumagsak sa kamay ng malahiganting tao na ngayon ay hindi makapaniwala na isang Korean ang pumatay sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos, ipinakita nga dito mga lods na si Thomas Andre pala ang nagwawala sa base ng Ashura Guild kasama si Laura, na makikitang kahit palabas na ito ng pintuan, nakuha pa nitong durugin ng pader sa sobrang galit dahil hindi niya mapapatawad ang sinumang gustong gumalaw sa pagmamay-ari niya. Kaya ngayon, pupunta siya ng Korea.
Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang napakaputi na ulap at ito pala ay nagyayelo sa sobrang lamig at dito ipinakita ang isang napakalaking gate na nasa kalangitan kung saan isang babaeng dilaw ang buhok ang ipinakita na nakatayo sa napakalawak na lugar na punong-puno ng yelo at dito ipinakita ang isang shadow soldier na maladrago ng forma at laki na sinasamahan ng isang babae at sa tingin ko mga lods, alam nyo na kung sino ang babaeng ito. Si Mami Cha-Hae-en kasama si Kaizel. Nakaka-amaze lang kung iisipin mga lods kung gaano kalakas ang bawat individual na shadow soldier ni Jinwoo na kahit siya ay nasa napakalayong lugar, hindi nawawala o nabubura ang kanyang shadow soldier na parabang mayroon din itong mga sariling mana. At sa pagtatapos ng chapter na ito mga lods, mayroong malungkot na announcement ang Solo Leveling Ragnarok. Kailangan nila ng time for preparation upang gawing mas maganda ang Season 2. Dahil ang chapter na ito, Chapter 47, ito ang huling chapter ng Season 1 ng Solo Leveling Ragnarok webtoon. Kayo mga lods, oras na ba para humanap na naman tayo ng ibang anime na pag-uusapan yung maganda at maangas na pwedeng kagiliwan ng lahat? Please comment down below. At sa mas detalyadong mensahe, hayaan nyo akong i-record ang sinabi mismo ng webtoon. Solo Leveling, Ragnarok, Season 1 Finale. Season 1 of the webtoon Solo Leveling, Ragnarok has officially come to an end. Thanks to the love and support of our readers, we were able to complete this season without any issues. We sincerely appreciate your support. To bring you an even more exciting and evolved Season 2, we will be taking some time for preparation. Solo Leveling, Ragnarok was made possible thanks to the dedication and hard work of author Dahl, whose novel served as the foundation for the webtoon adaptation. We extend our deepest gratitude to Dahl for their incredible contribution. We ask for your continued support and anticipation for Solo Leveling, Ragnarok in the future. Additionally, we would like to express our heartfelt appreciation to everyone involved in bringing this amazing work to life. We look forward to returning with an even greater version of the series. The Redis Studio Production Team.